unsay pasabot, unsay buot ipasabot ato nga akong kalag mibuwag sa akong lawas. So naay mga ingani nga phenomena nga gitawag na siya astral projection. Diin ang usa ka tawo nga tungod sa kadaghan sa iyang demonic openings naa niya tong stop sinful lifestyle, traumatic experience, occult contamination kay tuohon tayo ni mga zodiac. Unsa pa ning uban mga tuog mga reincarnation, mga spirituality nga dili Christian, dili Catholic spirituality. Unya naay mga psychic abilities, open ang third eye, makasinati sila ning gitawag nato og astral travel or astral projection. Unsa man ni? Diin makasinati sila nga feel nila nga natog sila pero pag mata nila ning travel sila, pag tan-aw nila ngano maning ako manang natog. So, nganong naa naman ko dire. So, ang yawa, gimanipulate ang ilang imagination nga nagtuo sila nga ang ilang kalag ning separate sa ilang lawas. But in reality, deception ra sa yawa. Dili tinuod nga ning separate ang imong kalag sa imong lawas. Ang yawa, manipulate ang imong imagination. Kay kung tinuod manggaling nga ang atong lawas o atong kalag mibuwag sa atong lawas, mao na gitawag og death, kamatayon. Mao na nga kana siyang astral projection o astral travel, isa na siya kaklase sa demonic harassment. So posible po na nga practice kag astral travel kay ningsod kag mga new age, labi na nang apel kag mga yoga, unsa pa na uban nga mga spirituality nga ga-promote ana mga new age practices, demonic yun na. Kanang astral travel o astral projection is a demonic phenomena. Dili na siya Diyos nun. Iya na sa yawa. Mao to itubag. Mao to ang mga pangutana. Mao to ang pila ni ka pangutana, unom ka mga pangutana. Mao to bro. Di ako'y gamayng pangutana bro, kanang parte sa kanang maglubong mita og mga patay, di ba? Lakip naman ng kanang maglakang-lakang, di ba? Occult man na kanang sakuan. Kanang na ibutang ito, gilubong niya mag sabog-sabog og kuan, og buwak, lakip man na sa occult o dili? Kung ang imong pagsabwag og buwak is ang purpose nimo is pagpakita og gugma. Kay kanang paghatag og buwak is sign of love na. So dili siya occult. Kung ang imo ra yung toyo, mura ba gi-express nimo ang imong kamingaw, imong gi-express ang imong paghigugma kay katapusan ang bisan sa pagtabon sa iyang lungon, imong yung gi-express ang maong paghigugma, dili na siya dautan. Ang dautan ra gyud ana kanang magsuong-suong, maghaling-haling, ang mga snacks dadon og dili na kuno dadog balik ipangbilin tanan kay tanan kunong gisod sa menteryo, ibilin kuno kay di na kuno pwede igawas nganong nanguli paman mo, i-appeal na lang ta mog tabon. O mao man gani nang istoryaha. So dili siya dautan bro, kay expression raman siya sa imong paghigugma o kamingaw sa maong namatay. Mo ito bag. Okay. Napay mangutana. No more. Aring gawas. Usin na sila. Di po palupig ng tagagawas. Ngutana sila. Bakit siya yung ngutana ng tagagawas? Wala. Not yet. So nangutana sa break time na ba kuno karon? So pa may basta na pa may mga pangutana regarding sa kanang healing and deliverance. Wala yung pangutana. Taas ka mo. Taas pa tong time. 25 minutes pa. Wala na. Kung wala na, ito ng EN. Ito na ng tapuson. Okay, another. One bite the dust. Asa taman ang confession, ang time-wise, unsa ang timeline? Asa kuno taman ang confession bro, natay duha ka pare karon. Ang confession diri sa office ma'am, as long as nay pare ongoing. Gani bisan break time, ting paniudto nay pare nga magsakripisyo magpakumpisal gyapon. So, as long as nay pare, pwede mo kumpisal. Wala duha karon ang available. Si Father L o si Father Richard. Okay. Okay. Nindot to nga pangutana. Uban. Wala na mangutana? Okay, niya si sir. Bitaw ato ang balay bitaw nabutangan og lugnaglana. Kami ra may deliverance amahan. Lugag mga lanas adoraryo.
Kamira ba mo deliverance? Bro, ang ila ko ng balay na mga lana sa albularyo. Pwede daw sila ang mo deliverance, ang tagtungod or ang tagbalay. Yes, pwede. Una, ikumpisal ninyo nga og naa mo involvement ana nga pagduol og albularyo. So ikumpisal, sunod, i-remove gyud na. Kinahanglan gyud na siyang wagtangon, sunugon, o kung botilya siya, iyabo siya, uwil na siya, musiga man na, iyabo ni mo na dito sa kayo, ang botilya, ato nang ilubong. No, ayon yun na ilabay pa sa gasa, ayaw po niyo ilabay na sa dagat kay kana ang kuan man na, masig matunok putang madaot ang kinaiyahan. So mo to no, una, kumpisal, unya na prayer or pronouncement, then i-remove ang mga lana ikan sa albularyo, then i-deliverance ninyo ang inyong balay. So mo to siya. Follow up kung punta na bro, gilubong na kuno bro, gilubong ng lana. Gilubong na. O nya simento pa gyud. Gilubong na sa haligi. Na so, lisod naman po nagatong lokaton, labi na tiles na. So importante gyud ana ang hugot nga paghinulsol o kining renouncement kanang mayon kag renouncement natay hugot nga pagsalikway sa gikan sa atong kasing-kasing ug unahuna ato nagyong gisalikway ng mga butanga nga kining mga butanga dili na kuani kay dili niya sa Ginoo. So kana siya paigo na siya nga makapalaya sa yawa kung atong i-deliverance ang area. Basta ang importante gyud na nga ang atong kabubuton wa na tay attachment sa maong butang. Kay kanang atong attachment pa kanang nawili pataan ng mga butanga. So mao nay ana mo kapit ang yawa mao na nga bisag unsa og deliverance ang balay dili siya mohalayas kay ngano man naaman siya katago sa atong kabubuton. Matubag. Kanang Brad nasa ko i-inquire. Kanang panrita ka na mo kumpisal 2 times na din hi. Indya, karong pwede ba karong nga Lenten season naman sunod semana ba to? Karong mga Miyerkules Santo or Martes Santo, pwede na dili na makakumpisal or makumpisal gihapon. Ang tubag kung wala kay salang mortal kay nakakumpisal nakakaron, pwede na kandili mo kumpisal sa kanang Semana Santa. Kay ang tuyo gyud sa pagkumpisal mao gyud tong ang obligado gyud mo kumpisal kadtong mga naghambin og salang mortal. No, pero kung inigabot ato panahon na makasa na pug ka bugat imong sa angay do na nimo ikumpisal. Kay ang tanang salang mortal as soon as possible mangita tagpare nga kakumpisalan. Kay wata kay baw ganus ata mamatay. Kay ang salang mortal paigo na namo balhog nato sa impyerno. Pero kung wala kay salang mortal kay nakakumpisal nakakaron or ato niaging kuan nigabot sa Semana Santa sigurado jo ka nga wa jo kay sang mortal dili pwede mo kumpisal. Mo participate na lang ka sa mga kalihukan sa Semana Santa. So, Brad, kaning mga venial sins, for example, mamalaman na yung makuha nato bitaw kaning mga venial sins. Mamalaman na yung okay. Nato. So, ang simbahan, wala magdili nga ikumpisal nato ang atong mga venial sins sa kondisyon nga naatay paghinulsol sa maong sala. Kana ba bisag ginagmay ra siya nga sa pagpanglibak pero kung gitandog ta sa grasya sa Ginoo nga gamahay so ka ngano imo tong gibuhat unya makumpisal ka di na dautan. Pero ang mga venial sin pwede ra pod siya mapapas bisan wala ang sakramento sa kumpisal. Mutambong ta sa Santos nga misa, ay gitawagan niya siya venial kay easy pardonable sin. Pwede siyang mapapas sa mga sakripisyo, mga pagampo, mga buhat sa kaluoy o mga pagpuasa, makatangtang na sa salang venial. Pero kung ganahan kang mo kumpisal, mas maayo. Mao na ito bag. Okay, moto yung pangutana Brad kay basin og mangumpisal siya sa Holy Week. Pero atong i-define unsay kalainan sa venial o sa mortal sin. Okay, unsay kalainan sa venial o mortal? So ang mortal sin gitawag na siya kanang termino nga mortal gikan sa Latin nga mors na pasabot ana deadly, sala nga makamatay. Ato na mabasa sa 1 Juan 5:17 tungod sa 16 antod sa 17. So ang venialis easy pardonable sin. So ingani ang pangutana kanusa man ta makasag mortal. Usa man to pag ila nga ang atong sala
mortal sin ni siya or venial sin. Dunay tulo ka kondisyon. Diba? Tulo ka kondisyon aron mamahimong mortal ang usa ka sala. Kinahanglang magkuyog ning tulo. Kay kung wa ning tulo, venial ra na siya. Dili siya matawag nga mortal. Number 1 nga kondisyon, grave matter. Sa ato pa, ang maong buhat, usa ka seryoso nga buhat. Dili katiaw-tiawan. Unsa may mga example ana mga grave act, serious act, kanang 10 commandments. Kung lapaso na to nang napulo ka mga sugo o gidili gyud na sa Ginoo, nakahimo tag usa ka seryoso nga buhat, grave matter. Ikaduha, full knowledge. Nahibaw ta nga sa ang maong butang. Ikatulo, full consent. Tinuyuan ang pagbuhat sa ingon. Dili pinugos, gituyo gyud, giplano. For example, ang pagpatay usama na ka grave act, grave matter man gyud ang pagpatay. Pero nagsakay ka sa imong sakyanan, wa nimo tuyua nga day hubog ning latas, wa o di ba day tao nga giangin ka sa iyang problema, kay gahikog ning tabok o kalit og tabok kay gapadagan ka, namatay. Wa ni nahibaw ka nga sa ang pagpatay, pero wa nimo tuyua kay aksidente, kalit nga milabang nga namatay ang maong tao. Dili ka makasa og mortal sin kay wa man mosod ang full consent. Dili man nimo intensyon ang pagbuhat sa ingon. So mao na no nga, pero kaning dili pagsimba madomingo, nahibaw man tang sugo na sa Ginoo, nahibaw tang sugo, full atong knowledge na sugo na sa Ginoo, unya tinuyuan ang atong pagbuhat sa ingon. Kay ang imong rason na itindahan, wa kay bugat nga rason ngano nga wa mo simba, makasa tag mortal. So mao no, full knowledge, full consent o grave matter, maunay makapahimong mortal. Pero kanang mga ginagmay-gagmay pagpanglibak, mga ginagmay-gagmay nga sala, venial na siya. No, pero kuha na gani, seryoso na gani nga buhat, nagituyo na to paglapas, mortal sin. Mo to bro. Okay, mo to'y kalainan sa venial o mortal. Dinita kang sir? Okay, may ngadlaw na tong tanan. Kanang anak ko duha ka pangutana. Una, may tungod ni sa mga kanang ito occult objects ang di sa patotoo. Ang akong pagkutana is kanang pwede din rin ako ma-dispose o ma-surrender ang mga like katong mga garapang anay lana o kanang bisan basahon pero considered na siya sa nagamit nga patotoo. Sa mo na ang una na akong pangutana, pwede ba diri na ako pwede ba diri ma-surrender, ma-dispose? Yes sir, kinapwedihan. Ngano man mas maayo noon og ari ninyo na i-surrender kay nagyoy proper nga procedure ana, makasiguro gyud ta nga nasunod gyud ang proper disposal ana ba. So mas maayo og ari dire. So mo to tubag. Okay, salamat. Ikaduha na pagkutana, nakinahanglan ko ma-remind ko kabahin sa 7 capital sins. Palihog lang. So ang 7 capital sins, una, ang garbo, sunod ang kahakog, una, pride, unsa greed, unsa anger, na sunod kining kasina, na envy, kasina, sunod kining kaulag, katapol, nato isa, o kaulit, gluttony. Gluttony, kaulit. So mo tong 7 ka mga sala, the 7 deadly sins or capital sins. Mao to siya. Okay, katong imong giingon Brad nga pwede ba ari ihatag, pwede ang uban gali dinhi i-LBC. Ipadala din ni LBC. So pwede kayo din ninyo i-expose or i-surrender. Okay, arita kang ma'am. Madjong nalang ko'y pangutana ka ng kabahin aning mga Eucharist bitaw. Kay ahong Paris, Eucharistia sa kuan sa amuam, tigpakalawat sa mga masakiton. Kanang si usahay na time nga magpakalawat siya nga nakainom na. Dako ba na og tulubagon sa Ginoo kay ako mo gud siyang gingnan nga di jud kumuangay nga mo inom ka nga mo pakalawat pa ka ng mga kuan kay ang imong gibit-bit dili na sa basta-basta. Iya ko nga tubagon nga okay ra daw kay ang si Ginoong Jesucristo gani kuno mo inuman
muna akong problema jud kay di sa mutuo. Okay ba kuno Brad nga nakainom nga magpakalawat? Ang tubag na largong pagkasulti dili pwede. Kay nga naman ang kanang extra nga ministry, kanang pagpakalawat sa mga kuan, espesyal na siya, no? Nya gani gipahimangnuan ang matag minister lay minister nga iniguman sa Santos nga misa, magkuha ka sa maong hostia sa Viaticum, dalhon nimo largo dito sa imong bitbitan, ay imong hatagan. Dili na kani ka pwede nga maghapit-hapit bisan asa. Mauna nga usa sa gipahimangno namo ana sa among pari nga labi na mingon present sa dire nakoy gidang hostia. No. Direkta ka, diretso gyud ka. Nya sala na mas tamas na siya ana nga kanang iyang pag-ingon niya nga ang atong Ginoo gani mo inom. Yes. Pero wala na magpasabot nga ana nga kanang espesyal nga buhat nga imong panamastamasan. Ang tubag ana nga pwede ba dili gina pwede nga makainom magbitbit ana. Ha? Sala na, sala. So natay additional ato no gani kining mukalawat ta mag-fasting mata usa ka oras usa ta mukalawat. Fasting yan mo isod tuntian o pwede ta mo inom og tubig. Pero kanang bino muinom ka dili mahuman na lang tingali imong obligasyon. Dili lang tingali nga gamay ra po dili po ringo nga hubog-hubog yod bata nahuman ng imong mga obligasyon ana pa na nato himuon para dili ta makasag sacrilege. So ingana kakuti ang trabaho sa usa ka lay liturgical minister gitawag nag extraordinary minister for the Holy Communion. Sa istrikto nga pagkasulti pare ra gyud unta pwede ang makalawat mao nay balaod sa kanang Council of Trent gistrikto na sa una pero tungod lagi sa kakulang sa mga pare mao nang gihatagan ang mga laygo o kanang chance nga makahimo ani pero naatay sundon nga pamaagi dako na kayo na nga pribilehiyo sa usa ka laygo nga makapakalawat. Gani ako ning agi ko pagkaliminister kulbaan jo ko inig kunit na sa hostias karon kanang magpakalawat kulbaan jo ko kay deal nahibaw ko kinsa ning ahong gigunitan nahibaw ko nga Ginoo ni unya kining kamot nga ning gunit ani nahibaw ko sa akong mga sa di ko angayan unya tuyoon na hinuon nato ang pagpakasa so mao na nga dili unta pwede. Sis, ina si Brad, og mahimo makabisita dire kay ako'y makigistorya niya, ha? Kay nabilong ako ra bay gahandol sa inyo, man. Utada din ni bro, sige. Good morning. I want to know if I die, I will be married in the Catholic Church. I am a member of a Mason. So base sa ingon siya bro, usa siya ka Mason, before I die, sa dili pa daw siya mamatay, pwede ba daw siya makasal sa Katoliko? okay, pwede makasal? Pwedeng Pwede din malubong. Malubong, bered. Okay. Ang tubag, pwede kung i-renounce nimo imong pagka-Freemasons. Kay ang usa ka Katoliko nga mo enter sa Freemasonry, nagtangag na siya late sentensya excommunication. So meaning gitangtangan ka sa tanang pribilehiyo sa pagka-Katoliko. Mao na nga mabalik lang ng maong pribilehiyo kung i-renounce ang pagka-Masons. So mao na nga ang akong stambag nimo sir, istorya si Father Darwin karon kay kanang bugat na nga sitwasyon. Nindot na siya nga mangutana, yes pwede kayo sa kondisyon nga imong i-renounce imong pagka-Freemasons. Mo titubag. So next nga pangutana bro, sumala sa iyang asawa nga dito kuno bro sa Amerika ang ila ko ng estilo sa paglubong, krimisyon na, sunugon na. Munang nahadlok sila sunugon, miuli sila sa Pilipinas. Okay. Okay ba sa simbahan ang krimisyon? Yes, okay. Ang sa Code of Canon Law, nakalimot ko sa paragraph, pwede ang cremation basta dili pagpasipala.
Bata kay namang may uban nga kinahanglang i-cremate pastoral approach naman tungod kay gamay na kay space ba nay galubngan no pwede basta kay dili mawa sa imong pagtuo kanang gi-cremate nga dili mawa ang pagtuo nga naay pagkabanhaw. Kay ang tuyo gud sa una katong mga irehes sa una i-cremate nila ang lawas kay di sila motuo nga banhawon sa Ginoo ang kining resurrection of the body. Pero kung ang cremation is naay bugat nga rason walay heresy so pwede siya. No, pastoral ra na siya nga approach sa simbahan sa mga lugar nga wa na kalubngan. Basta kanang imong abo nga gi-cremate ipahiluna gyud na sa sementeryo, dili ibutang sa inyong balay. No, dili kay uban kay ana ra sa altar, ilubong gyud na siya. Ilubong yun na siya. So mao na nga ngano i-cremate man kay pwede ra man tog gamay ra kayo nga space kahon ra ba isod na dito sementeryo dili na makinahanglan dako kayo nga lubong. Sa Code of Canon Law paragraph 11 1176 sa paragraph 3 nag-ingon nga ang simbahan nawag-awhag sa tradisyonal nga paglubong sa lawas apan gitugutan ang cremation gawas kon kini gipili tungod sa rason nga supak sa patulun-an sa Kristohanong pagtuo. So gitugutan ang cremation basta wa nimo supaka ang pagtulun-an sa simbahan nga gitawag og resurrection of the body. So mao titubag.